nakikita natin na as the day progresses, lalong nagiging popular at laging lumalakas si Sara Duterte. So hindi malabo, no, na pag tinuloy-tuloy pa nila yan, lalo lang lalakas si Vice President Sara Duterte. And who knows, no, she might become the next president. And if I have the ears of Sara Duterte, I would encourage her to actually go to China as her first official or state visit, no, pag siya po ay naging Pangulo sa 2028. Dito naman po ako sa palitan po ng piso kontra dolyar. Umaabot na po sa 61 pesos ata itong palitan ng piso kontra dolyar. Hindi po ba humihina ang dolyar dahil sa sigalot po sa gitnang silangan, Doc? Well, yeah. So humihina ang dolyar at saka lumalakas din naman ang piso. Ganun kasi yun eh. Pagka humihina ang dollars, lumalakas ang piso. So may mga factors yan, Admar, no? Kasi naalala mo, siguro a few weeks ago, yung digmaan sa Middle East medyo parang humupa ng konti. Ngayon na naman, escalate na naman. So yung mga time na humupa yung conflict sa Middle East, imbes na yung mga investor, yung mag-i-invest sila sa ibang lugar, sa Estados Unidos, they decided to invest elsewhere. So anong nangyari niyan is humina ang dollar, no, as a result, and nakita naman natin na by extension lumakas ang piso. Pero sa palagay ko, no, ang mangyayari na naman yan, Admar, is dahil mag-escalate na naman yung conflict. Makita natin na nagkaroon na naman ng palitan ng putukan dyan sa Iran at Estados Unidos, no, at saka sa mga GCC countries. Asahan na naman natin na hihina na naman lalo ang piso at lalakas ang dollar. Okay? Yung explanation dyan, Admar, is nung mga nakdaang linggo, medyo yung conflict humupa ng kaunti. Kaya nakita natin yung ganyang galawan ng palitan ng dolyar sa piso, Admar. Pero kapansin-pansin kahit na nung kasagsagan po ng yung una pa bago nagkaroon ng kasunduan tapos nagkaroon na naman ng kaguluhan, medyo mataas na yung piso kontra dolyar. So ibig sabihin, pwede tayong makabawi kasi possible hihina yung dolyar niyan, pero dahil mahina din ang ating ekonomiya, hindi rin natin naungusin, kumbaga hindi rin natin na pagsamantalahan na mahina ang dolyar, pero dahil sa mahina din yung ating ekonomiya, kaya mataas pa rin po ang dolyar kontra piso. Kasi kung mahina ang dolyar, kung mahina ang dolyar, ibig sabihin, mas makakapag-import tayo, Admar, ng mas mura. No? Yun yung pinaka magiging epekto niyan. At kung malakas naman ang piso, makikinabang dyan yung ating mga exporters. Pero nga nabanggit mo na dahil mahina rin ang produksyon sa ating ekonomiya, ang nangyayari is that supposing lumakas ang piso at makikinabang yung mga exporters, hindi nila na-take advantage fully yung paglakas ng piso because of weak production. So kung malakas sana ang produksyon natin, Admar, and then lumakas ang piso, ang laking bulusok niyan paakyat doon sa ating mga exporters. And kung mangyayari man yan, Admar, ang growth ng ating ekonomiya ay hindi nasa 2.8% nung nagdaang quarter. No? So ang nakikita ko dito is yung matumal na paglago ng economy natin, yung mahinang produksyon, yan ngayon nakaka-apekto. No? Hindi natin take advantage sana yung mga brief periods na lumalakas ang piso na sana makinabang lalo yung ating mga exporters. Now, dun sa mga time naman na mahina ang dollar, so kung mahina ang dollar, Admar, maganda sana kung makabili tayo ng mas maraming krudo. Kasi kung mahina ang dollar, medyo bababa ang presyo ng produktong petrolyo. Makikita mo yan sa galawan sa merkado. Ang problema naman, Admar, is tali ang gobyerno in terms of the oil industry dahil nga deregulated yung ating oil industry under the law. So, kumbaga, maganda sana no, kung hindi sila tali, habang humihina ang dollar, no, bumababa ang presyo ng produktong petrolyo, yung crudo, makapag-impact tayo ng mas maraming crudo, and yet hindi rin natin take advantage yan, Admar, no, because of institutional constraints, no, na dapat sana tinututukan niya ng gobyerno kaysa puro impeachment at kung ano-ano pang mga pamumulitika, no, ang ginagawa ng ating mga mambabatas.
Yan po ang dapat na tinututukan nila, no? Yung pag-aamyenda at pagre-revisa ng oil industry deregulation law. Kasi nakita naman natin na sayang na yung opportunity, ang dami ng magandang chance, no, na miss out natin na sana nakinabang ang ating bansa at nakinabang ang ating ekonomiya, and yet ang ginagawa ng ating mga mambabatas ay puro pamumulitika lang. Opo, napag-usapan na itong nabanggit mo, Langis, lalo na dito sa Russia. Narinig natin yung kanilang paliwanag na hindi basta-basta kasi maraming kinukonsidera, lalo na yung mga economic sanctions siguro, dahil mas malapit sa atin yung Estados Unidos po, Doc, no? Pero magtataka ka lang dahil nung nagkaroon ng matinding pahayag ang Estados Unidos naman sa ICC, parang hindi ganoon ka-reactive ang Pilipinas ukol dito. Pero pagpatungkol sa mga with Russia, marami ko konsidera po. Pag ganito po natali yung atin pong economic policy or yung ating mga foreign policy po, Doc, talagang magiging tali din yung ating paglobo ng ating ekonomiya. Well, alam mo, Admar, makakakonekta yan kasi. And the United States has been very unfair to us. No? They have been very unfair. Bakit ko nasabing unfair? Kung titingnan niyo po, no, ang India was allowed to purchase crude oil, no, sanctioned oil. India was able to purchase that. There was a time South Korea too was able to purchase sanctioned oil. And yet tayo, we chose not to take that path. So ano bang kinakatakot ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos? At kung bakit tayo hindi gumagaya sa mga ibang bansa that are also taking advantage na po pwede sana makabili tayo ng mas murang krudo. Ang sinasabi nila, Admar, na yung ating refining facilities dyan sa Pilipinas ay hindi suited for the kind of petroleum, crude oil, na nanggagaling sa Siberia o sa Russia, for example. Well, and again, dyan napapasok ang role ng investments. No? So for example, if we're able to attract investors in terms of refining petroleum, no, na galing sa ibang mga lugar, kaysa sa isang lugar lang na pinanggagalingan, in the long run, that should help us, Admar. But yet, we chose a path, no, of constraints. Kumbaga, tama aking term mo, Admar, no? Tinatali itong mga pulisya na ito, tinatali yung paglobo o paglago ng ating ekonomiya. E tandaan natin, mga kababayan, yan ay pulisya na pinili ni Marcos Jr. He chose that policy. Kasi pwede naman niyang hindi gawin yun eh. Pwede niyang isang tabi, no? Itong kanyang relasyon sa Estados Unidos in terms of, you know, yung pagbibili ng sanctioned oil. Kasi at alam mo, sa bandang huli, Admar, at the end of the day, dapat ang isinaalang-alang dito ni Pangulong Marcos Jr. is yung kapakanan ng mga Pilipino na makakabili ba tayo ng mas murang krudo, mas makakapag-imbak ba tayo ng krudo kung kinakailangan. And yet, ang pinili ni Marcos Jr. ay hindi ang mamamayang Pilipino. No, ang pinili niya si Uncle Sam. No, yun yung nakikita ko diyan, ano, in terms of the policy. And no wonder na yung ating growth, no, yung growth ng ating ekonomiya ay naging constraint na rin. It's because of that. So, ang aking description diyan, Admar, ay hindi coherent, no, yung foreign policy ng ating bansa in terms of sa polisiya as it relates to economic development. Kasi yung pinipiling polisiya ng ating gobyerno ay hindi akma. Bibigyan ko pa kita ng isa pang example, Admar. Pumunta si Pangulong Marcos Jr. dito sa Canada. Usap sila ni Mark Carney. Hindi ko lang alam kung kasama sa pinag-usapan nila is whether or not Canada can supply crude oil sa Pilipinas. No? Maganda sana kung makakapag-supply ang Canada kasi actually Canada is a main supplier of crude oil to the United States. Canada could also in theory supply to the Philippines, no? So, nasan na yung mga outcome ng mga pagbibisita na yan ni Pangulong Marcos Jr. o puro pa picture at papogi lang ba yan, no? So, kumbaga, Admar, itong polisiya na inadapt ni Marcos Jr., specifically foreign policy, yan ay pinili niya yan, no? And nasa batas natin yan that
the president is the architect of foreign policy. So pinili niya yung ganyang polisiya, and ayan na po, nakikita na natin yung ganyang outcomes. No? How I wish kung si Pangulong Duterte si FPRRD ang presidente ngayon, I think we would have purchased crude oil from Russia and from other places. Hindi tayo nag-rely solely sa GCC countries in terms of our source of energy. Nag-diversify po sana tayo mga kababayan. Opo. Nabanggit mo na, napag-uusapan na natin yung pagpunta ng Pangulo sa Canada. Sa mga kapitbahay natin ng mga bansa po, no? Di na tayo lalayo, dito lang sa Southeast Asia po, Doc. Meron bang advantage o disadvantage kapag meron tayong mga ganyan na mga trip, no? Pero sa mga Western countries, mas malayo sa atin, mas malaki ba yung ating makukuha in terms of pagpapalago sa ating ekonomiya? O baka mas maigi na itong mga malapit na lang sa atin, ang doon tayo palakasin natin ang ating pakikipag-ugnayan? Kasi mayroon din akong mga nababasa mula sa ibang mga nakamasid dito, wala naman tayong mapapala direkta o agad-agad sa mga bansang gagaya nitong Canada in terms of mga investment talaga, no, na makukuha po natin agad na may significant na paglago agad sa ating ekonomiya po, Doc. Actually, Admar, nakadepende yan kung ano yung pinoproduce ng mga bansa at kung gaano kahalaga ito sa ating ekonomiya. So halimbawa sa kaso ng Southeast Asia, hindi naman lahat ng mga bansa sa Southeast Asia significant contributor sa ating ekonomiya. Case at point natin is Myanmar, for example. So ang Myanmar naman, saka Laos at Cambodia, wala naman sila halos ambag sa ating ekonomiya. Pero kung titingnan mo ang Thailand at ang Vietnam, napakalaki ng ambag niya in terms of food security. Ang Indonesia, malaking ambag niya in terms of energy security kasi yan ang pinaka-principal supplier ng ating bansa ng coal. At ang coal, yan ang ginagamit pa rin natin mostly for electricity production. So hindi lahat, Admar, ng mga bansa sa Southeast Asia significant. Maraming bansa dyan na significant na nakakonekta sa ating ekonomiya. Sa kaso naman ng mga kanluraning bansa, kagaya halimbawa ng Canada, wala akong nakikitang talagang ibang reason kung bakit pumunta si Pangulong Marcos Jr. dito. Kasi bukod sa marami kaming mga Pilipino dito, pero economically, halos wala talaga eh. There's no significant connection between the two countries. Kaya nga ang aking suspicion dyan, yung pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. dito, para lang magpa-picture, para maipasyal yung ating mga opisyales, no, sa Vancouver, no, kagaya ni Attorney Cleo Castro na nakita natin na nag-viral, no, nung daupang palad niya yung mga OFW dito sa Vancouver, no. But having said that, nakikita ko wala eh. Even the United States, no, if the US produces petroleum, pero nakita ba tayong petroleum na galing sa US na naibebenta sa atin, nakakatulong ba sila sa atin? Hindi, di ba? So, kumbaga, nakadepende yan sa pinoproduce nila, and yet I agree with your perception, no, na may mga bansa na insignificant, no? Kagaya halimbawa ng Canada. Canada is insignificant. The United States could be significant pero hindi nila yan ginagawa. No? Kaya nga sabi ko kanina, the way the United States treats us is very unfair. No? Hindi tama yung pagtatrato sa atin ng Estados Unidos in terms of yung ating foreign policy, Admar. No? Isa pa, kung meron man tayong mga lugar na dapat mag-diversify tayo ng relasyon, marami pang mga ibang bansa, Admar. No? Nandiyan ang South Korea, of course Japan, nandiyan ang India, at marami pang mga ibang lugar. China, of course, maganda siguro manumbalik tayo sa ating magandang relasyon with China. China is the largest economy in the world. No? And makikita natin na napakaunlad ng bansang China, and yet we chose to antagonize China in terms of our foreign policy, which is, I think, a bad step. No? Maling direksyon yung tinatahak ng ating gobyerno in terms of foreign policy. Alam mo, Admar, maisisingit ko lang din, ano? Supposing, ito wishlist ko lang naman, Admar, no? Supposing si Vice President Sara Duterte ang naging Pangulo sa 2028, at kung ako'y mabibigyan ng pagkakataon na makapag-advise sa ating Pangulo in terms of foreign policy, sabihin ko sa ating Pangulo, ma'am, ang una niyo pong state visit dapat sa Beijing. You need to go to Beijing to rekindle the lost ties
no, between China and the Philippines. No? Yan yung unang bansa sa palagay ko yan yung unang bansa na dapat napupuntahan if ever Sara Duterte becomes the president in 2028. And by the way, as every day nakikita natin yung impeachment, maisingit ko na rin, Admar. Araw-araw natin nakikita yung impeachment, di ba? Araw-araw. For most days. Inaabangan ko yan dito, live, no? At siyempre, sa SMNI ako nanonood ng impeachment, hindi ako nanonood sa ibang mga network. At nakikita natin na as the day progresses, lalong nagiging popular at laging lumalakas si Sara Duterte. So hindi malabo, no, na pag tinuloy-tuloy pa nila yan, lalo lang lalakas si Vice President Sara Duterte. And who knows, no, she might become the next president. And if I have the ears of Sara Duterte, I would encourage her to actually go to China as her first official or state visit, no, pag siya po ay naging Pangulo sa 2028. Opo, huli na lang po na topiko, Doc, no, na pag-uusapan na natin itong impeachment kay VP Sara. Sa mata po ng mga investor, sa mata po ng mga negosyante, ito pong mga kaugnay po doon sa pagpapalabas ng mga records, no? Dito sa BIR, sa AMLAC, sa mga records na luma pa. Maaari bang mangamba din yung ating mga negosyante ukol dito na sinasabi na malinaw yung batas na nakasasaklaw dito at hindi basta-bastang buksan, yet mayroon tayong mga naririnig na walang confidential pagkatotohanan yung mga pinag-uusapan. Sa side lang po, sa mata ng mga investor, mga negosyante po, dito po sa ganitong klase ng issue na bubuksan yung kanilang mga accounts, basta gugustuhin lang, magkakaroon lang ng mga kung ano-anong mga rason po nila. Gaano po kahalaga ito? May epekto po ba ito, Doc, na nakikita nyo po? Of course, ito na lang, Admar. Suppose ikaw ay isang, o kaya sa ating mga kababayan, kayo po ay negosyante. Napakita po yung BIR sa labas ng inyong opisina na may dalang kahon. At nasa loob ng kahon na yon, yung inyong tax records. No? At sinasabi ng BIR na ilalabas namin ito kasi hindi ka gusto ng mayor o kaya hindi ka gusto ng gobernador o hindi ka gusto ng pangulo, ilalabas namin to. Hindi maganda yon from the point of view of investors. Kasi alam mo, Admar, yung mga tax records na yan, hindi lang yan nagko-contain ng information in terms of money. Although money talaga, makikita mo yung revenues, yung cost, no, kung magkano yung na-refund nila, ang daming trade secrets na napapaloob sa isang tax return. Ano ba yung ibig sabihin ng trade secrets, mga kababayan? Yan yung mga impormasyon na kapag kayan inadiskubre ng inyong kakompetensya sa negosyo, pwede nilang gamitin yan laban sa inyo para matalo kayo sa business. So, kumbaga para makuha nila halimbawa yung mga customer ninyo. So, yun yung pinahahalagahan ng batas, no, in terms of protecting the sensitive information as it relates to the secrets noong kumpanya, noong business. Kasi mahalaga yun sa isang negosyo, Admar. Isa sa mga reason kung bakit kumikita ang isang negosyo, ng lehitimo is because meron silang alam na ginagamit halimbawa na wala sa mga ibang negosyo, kaya nila na ibababa yung cost. At kapag ka na-discover yan ng mga kalaban nila, pwede nilang gamitin din yun. So yun yung pinoprotektahan, yung trade secrets. So kapag ka ganyan naman palang klase ang ating gobyerno, they can come to you with a box containing all of your tax returns and threatening you, ay hindi maganda yan for a business, no? Although may mga exceptions, sinasabi sa batas, kesyo may mga exemptions, kagaya halimbawa kung ni-request ng AMLAC, but nonetheless, Admar, that will send a chilling effect sa ating mga negosyante, no? Hindi lang kasi alam nyo si Vice President, of course, while she is a government official, alam naman natin na may mga private businesses din yan. And we also know that the Vice President is a lawyer. And her husband is a lawyer as well. At meron silang law firm. That is a business. Hindi ba? So, kumbaga, merong legitimate sources of income si Vice President. So, ang pinupunto ko dito is, bakit hindi natin habulin, Admar,
yung mga tao behind the flood control project. Bakit hindi natin gamitin yung BIR para yun kunin nila yung mga documents na yun. Pakita sila sa labas ng opisina ng mga mambabatas na yan na behind yung sa flood control project na yan. Sabihin nila na, oh, hawak namin ng bit, hawak namin ng ebidensya against you, and yet hindi nila ginagawa yan. Bakit? Because of selective persecution. No, hindi nga prosecution yun eh. Persecution na selective pa. At ang pinipili lang nila dyan, yung kanilang mga kalaban sa politika because takot sila na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte. Yun na yun, kung titingnan mo yung punot dulo niyan, no, yung simula ng saga na yan, it's because they are afraid of Sara Duterte becoming the president. Question becomes, ano bang kinakatakot nila? No, alam naman natin yung mga makakaliwang grupo at mga terorista, they're really afraid. They should be. No? Pero itong mga corrupt, they're also afraid because they know that Vice President Sara Duterte is clean. Malinis yan si Vice President. And she will go after these people when she becomes president. Niwala kayo sa akin. So kaya sila takot na maging Pangulo si Vice President Sara Duterte. And yet every day na tumatagal yung impeachment na yan, lalo lang siyang lumalakas. Maniwala po kayo mga kababayan. Every day that impeachment, sabi nga ni Vice President Sara Duterte, no, to quote Invictus, no, so I am bloodied, may bludgeoning, no, sinabi niya yan. Pero sa nakikita ko, habang siya being bludgeoned, the more she becomes stronger by the day. And by the time this impeachment saga is over, she will become unbeatable for 2028, Admar.